nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Thursday evening, samahan niyo po muli kami for 30 minutes at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ella ni Bensal at ngayong gabing ito para nga po sa mas makabuluhang discussion, sasamahan nga rin po tayo ng isa sa mga pinagkakatiwalaang Clinical and Medical Nutrition Specialist ng Makati Medical Center. I-welcome po natin Dr. Maricar Escultocan. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Kumusta po? Hello, good evening. Thank you very much po for giving us the opportunity to share knowledge about nutrition. And Miss Eli, since it is July, I also would like to greet everyone a Happy Nutrition Month. Ayan, sakto, Nutrition Month, ano, Doc? So, mga Apo. nutrisyon, pagkain, at syempre yung pagkuha ng tamang timbang ang ating magiging talakayan. Weight loss and fad diets. Marami nga po, Doc, sa atin ang naghahangad na pumayat sa kagustuhan na mas maging attractive o di naman po kaya para nga din daw sa mas malusog na pangangatawan. Pero hindi naman po lahat ng mga gustong pumayat ay nagagawa ito ng tama, ano. So alamin nga natin, Doc, ano nga po ba yung tamang way or paraan sa pagbawas ng timbang? Okay, so narinig ko yung mga yung mga sinabi mong dahilan, ma'am, kung bakit gustong yung tinatawag nating mag-diet, no, Yes. ng mga kababayan po natin. So yung una, yung tungkol nga dun sa appearance, and pangalawa is yung sa health. So yun nga, gusto kong i-emphasize na kumbaga pag sa amin, ang gusto namin i-emphasize is yung pangalawa. No? We are focused on the health benefits of the diet, no, and not just the aesthetic na magbabawas ng timbang. So regarding your question, paano nga ba yung healthy way to lose weight? More of tinatarget pa rin natin na dapat balanse pa rin yung yung kakainin ng isang tao. Kasi parang naka-design ang katawan natin para ma-nourish, no, ng iba't ibang klaseng sustansya, no. Nandiyan na nga ba yung mga tinatawag nating carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals. So yung katawan natin, para mag-function properly, kailangan meron pa ring tamang dami, no, nung sustansyang nakukuha. Usually kasi ang sobrang timbang, nangyayari yan kapag sumosobra rin tayo, no, dun sa kailangan lang ng katawan na para gamitin niya, no, to function. Yes. So, kumbaga papasok pa rin dito, Doc, yung napag-aralan natin nung elementary, high school, 'di ba? Na go, grow, and glow, 'di ba? Hindi dapat natin nakakalagdan. Tama. So, sa pagbabalanse ng diet, Doc, marami na rin tayong naririnig na iba't ibang paraan ng diet. Ano nga po ba ibig sabihin nitong fad diet? Okay, so pag sinabi mong fad diet, usually ang tinutukoy niyan is yung the latest trend, no, about eating. Kumbaga parang iba't ibang disenyo or
pattern no ng eating na kadalasan malalaman mo kung fad diet ang nagpo-promote ay hindi mga eksperto sa nutrition. So pangalawa, naka-focus lang siya sa weight loss. So minsan na isasantabi na talaga no, healthy ba ito? Or balance pa rin ba yung yung diet. So yun yung isa sa mga parang characteristic ng ng fad diet no. Parang naka-focus lang talaga siya sa weight loss at hindi lang basta weight loss, rapid weight loss no na nagpa-promise ng na sinasabi nilang result. Usually may mga terminology rin silang ginagamit no, parang magic. Hindi kailangan mag-exercise, hindi mo kailangang pigilan kainin yung mga pagkain gusto mong kainin. So yan yung mga parang telltale signs ng fad diet. At dito po sinasabi nating fad diets, Doc, ano po ba yung kategorya or sabihin nating sinasabi nila na mabilisang dieta o resulta? Mga ilang araw, ilang linggo, makikita mo na yung mabilis na pagbabago? Oo, minsan sinasabi nila, kumbaga parang in a span of 1 to 2 weeks, maglulose ka ng 20 pounds, no? Na usually, minsan hindi na pumapasok sa safe. Oo, tsaka yung safe. Kasi kung halimbawang magre-restrict ka, posible naman, no, na ma-achieve talaga yung ganong resulta. Pero, ang hindi nakikita po, yung severe restriction, no, na minsan hindi siya yung talagang magagawa mo ng madali at makakayanan ng katawan mo. So, yun yung mga dangers doon. And ang isa pa lang, lagi naming nagbibigay no, sa mga pasyente or sa mga clients natin ng precaution, minsan meron niyang kasamang mga produkto, no, whether it's in the form of a supplement or any drink na ganun din, no, sinasabi na kailangan inumin mo during the diet phase. So minsan nagigirin siyang product driven, ano? Ilang pounds or yung timbang na ideal nga po na mabawas sa isang tao kung siya ay maglulose ng weight, Doc? Okay, kasi ang sa atin, no, kumbaga scientifically, ang tinuturing natin na safe weight loss is for a person to lose 1 to 2 pounds per week. So dapat yung pace po niya, no, hindi rin ganong drastic, no, hindi drastic or rapid weight loss. Kasi pwedeng magkaroon ng mga problema sa katawan, no, na nakita na natin yan. May mga pasyente na bigla pong bumabagsak ang kanilang mga electrolytes or nagkakaroon ng derangement sa electrolytes that can even be life-threatening. Tapos meron ding iba, naglulose sila ng malaki nga pero ang nawala hindi fat, no, muscle mass, which is isa sa ayaw nating mangyayari po, no, kasi ang muscle or yung protein, no, sa katawan natin, isa yan sa basihan, no, para masabi natin na magiging maganda ang natin, no, ang health natin. Sa pagbabawas ng timbang, Doc, sa pagbabawas nga rin lamang po ba ng pagkain nakasalalay or kinakailangan pa nga rin po talaga na pag-effortan, kailangan talaga mag-ehersisyo, magpapawis, di ba? Yes. Oo. So, it's actually synergistic po, no? The role of diet and physical activity are important components of a healthy lifestyle. So, hindi lang na parang puro diet lang, no? Kasi sabi nga natin, we are after health promotion. So, for our body to function properly, kailangan meron siyang sapat na sustansya and nagkakaroon din ng exercise para ma-maintain na po, no, yung mga important functions like yung good heart function, good muscle function, and yung parang support sa bone structure natin para hindi tayo maging prone sa fractures na yun ma-achieve kung meron ding stimulation from exercise, no, and physical activity. Okay. Alamin nga rin naman po natin, Doc, kung ano nga rin po ba ang panganib ng pagsasagawa ng fad diet o yung nagjejeta ka na may mabilisang resulta. Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, para nga po sa may mga katanungan tungkol sa ating discussion, i-comment na po yan sa ating Facebook page na DZRH News. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. This is easy, who could say? Ngayong 87 taon ng kauna-unahan, DZRH
Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, NAS Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Viral Show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan. At usapang pangkalusugan, Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Nagbabalik po second part ang ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa nga rin po natin Dr. Maricar Escultocan ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Sa pagpapatuloy nga po, Doc, ng ating discussion, pinag-uusapan natin para sa mga kakatune in rin lamang, kakatapos rin lamang ng kanilang dinner, weight loss, and fad diets. Eto, Doc, may mga question dito. Sabi ni Teresita, eating after 6, nakaka-gain nga daw po ba talaga, Doc, ng timbang? Okay, so yan, common talaga yan, ano, yung tinatawag na, kaya may mga iba, nag-after 6, no? Basically kasi, what dictates weight gain is the amount of calories, no, that we eat in excess. So, not much to do about, the time. Pero kasi kaya siguro iniisip nga nila, no, na parang may kinalaman yung time. Baka
pag halimbawa gabi na, mas napapakain ng marami kasi it's supposed to be, you are more relaxed eh. So if ever you will eliminate that, that time na dun ka bubuhos kumain ng meals, no, after a tiring day, so pwede rin naman na talaga, significantly ma-decrease mo talaga yung calorie consumption. Kapag nga po pero it has something to do with the excess calories pa rin. Yes. Kapag nga po ba, Doc, nag-dieta, kailangan maging calorie conscious na yung tao. 'Di ba may mga kaibigan na rin kasi ako, Doc, na kailangan etong timbang lang o etong calorie intake lang yung kailangan kong ma-consume for particular day, 'di ba? Na talagang naka-prepared na sa mga Tupperware yung kanilang kakainin from breakfast to dinner. Yes. Yes, the amount of energy, no, from food, which we refer to as calories, has a big impact talaga dun sa weight management natin. Pero minsan ang nagiging mistake kasi, they tend to over-restrict. Okay, so ibig sabihin masyadong mababa naman yung yung tina-target nilang calories, lalo na kapag halimbawa walang guidance po ng isang nutrition expert or ng isang registered nutritionist dietitian. Ang tendency nagiging restrictive kaya hindi nagiging sustainable. So ganon, kaya doon nagre-result yung tinatawag na yo-yo yo-yo weight gain and weight loss. Kasi mag-over-restrict, hindi magiging sustainable, magko-compensate, and then the cycle repeats itself. Okay. Papasok rin naman dyan, Doc, yung usaping cheat day. Allowed nga po ba? Okay nga rin lamang po ba yan sa mga nag-dieta? Oo, kasi it's a dangerous term, no? Pag sinabi natin kasing cheat day, parang no restrictions at all. Oo, kaya ako, whenever I do counseling, no, sa mga pasyente natin, ang sinasabi ko sa kanila, actually, yung diet regimen na ipaplan natin together, no, para sa'yo, hindi mo kailangang mag-cheat day kasi during our nutrition assessment, aalamin natin kung ano talaga yung mga challenges mo, no? Minsan kasi mas nagiging liberal tayo, no? Kaysa yung parang ire-restrict mo siya and then magko-compensate siya doon sa tinatawag na cheat day. Might as well allow some kumbaga parang portions nung parang crave food niya, pero teach them about the yung parang sufficient amount lang na hindi mag-exceed, no, resulting to overconsumption. Ano nga po ba, Doc, yung tamang weight loss plan, 'di ba? Kailangan nga kasi may plano tayo dahil meron tayong target or goal na pumayat o bumaba yung timbang, or sabihin natin ma-achieve natin yung ating ideal body mass index. Yes. So ang ginagawa natin, no, para magkaroon talaga ng diet plan para sa mga pasyente, we do computations. So yung mga dietitians po natin, no, kadalasan talagang laging may calculator yung mga yan kasi magaling rin sa math. We need to Yes, kasi talaga, kumbaga hindi lang luto, no? Kadalasan akala nila pag dietitian parang you are just in charge of cooking, no? Pero more importantly, thorough nutrition assessment. Tapos we compute, no, for specific requirements. So kung halimbawa ang target mo is weight management, no, na para maglo-lose ng weight yung pasyente, nagbibigay tayo ng certain subtracted value, no, dun sa kanilang baseline calorie consumption. So yung minsan nagre-range yan ng mga deficit of 300 to 500 calories if you are aiming to target kahit mga half pound per week. So depende kasi kung paano yung tolerance ng pasyente, no. We do the assessment. Depende rin ba yan sa lifestyle ng patient, Doc, kung marami siyang physical activity or yung parang office work and most of the time nakaupo lang naman siya sa harap ng computer? Oo. So very good, no. You thank you very much for pointing that out. Kasi aside nga dun sa energy intake, no, which is the calories from food, meron ding contribution yung tinatawag na energy expenditure, na yan naman yung nagre-result doon sa ating physical activity. So kapag yung mga nabanggit mo nga, no, yung mga office work na kadalasan desk job, so pwedeng nagfo-fall yan under sedentary, no, versus yung mga physical activities na nag-entail ng halimbawa field work or parang heavy equipment operation. So yan, minsan mas mataas yung kailangang requirement nila.
Okay. Balikan nga natin, Doc, yung ating na pag-usapan kaninang fad diet. May ilan na pumipili sa ganitong proseso or sistema dahil nga po uso, trending, 'di ba? Or yung parang kumbaga kung hindi mo ginawa ito, out of place ka. Yung FOMO na tinatawag na fear of missing out, 'di ba, Doc? Yes. So, ano nga po ba ang panganib nito? Kasi sabi natin, ito ay nagpo-promise ng instant result. So, ang mga nagiging panganib nga nito, unang-una dahil kadalasan ang pattern nitong mga fad diet, over restriction. So, kumbaga that's one. Or eliminating certain important food groups, or excessive consumption of certain food. Minsan meron tinatawag na, ang example niya, halimbawa, fruit diet lang, juicing. So, parang buong araw, ang kakainin lang nila yung mga genus na vegetables and fruits, which can have a problem in terms of the electrolyte, Ako, nakakita na ako ng mga pasyente coming in the hospital, Talaga nag-shoot up yung mga potassium nila, Kasi yung pala yung problema, yung ginawa, So, yun yung mga danger. Tapos, eliminating certain food items. Minsan, halimbawa, tinatanggal nila yung protein, tinatanggal yung carbohydrates. So, hindi rin kasi designed yung katawan natin, na parang masustain ng parang galing lang sa isang food item or parang mawala ang isang important nutrient. So, yun yung mga dangers talaga na pwedeng mangyari. Lately, naririnig nga natin, Doc, yung tinatawag na intermittent fasting, na hindi kakain ng 10 to 12 hours. So, ano po ba yung ideal na duration lamang para gawin ito, Okay. So as per the literature, hindi naman masama ang intermittent fasting, pero ang importante nga dapat mag-consult kayo kasi it's not applicable for all. Okay? So yun yung i-emphasize natin. Kailangan mag-consult kayo doon sa eksperto para masabi kung pwede ba sa inyo yon or hindi. Now, in terms of the parang reasonable time allowance, kahit yung mga 10 to 14 hours fast naman would be kumbaga would be sufficient. You don't need to overdo it na yung mga more than 24 hours kasi ang magiging problem doon, pwedeng instead na fat yung mawawala, maglulose ka na rin ng muscle mass, which is an undesirable kumbaga side effect. So kapag nangyari nga po yung muscle mass na tawag dito, ma-reduce, ano po yung remedy natin dito? Kasi kapag nabawasan yung timbang, 'di ba? Pagkain lang yung ibibigay natin. Oo. So, meron kaming special test na ginagawa to determine kung halimbawa yung pasyente talaga is already suffering from what we call muscle mass loss or sarcopenia. So pwede tayo mag-request nung tinatawag na body composition analysis. So doon nakikita namin na kailangan nating habulin yung kanyang yung kanyang body protein mass. So, pwedeng yung diet na ide-design mo sa kanya is something that has relatively high protein, and then you emphasize recommendations talaga for certain physical activities like resistance and weight activities. For how long? Hanggang sa makita na natin yung development? Hindi naman kinakailangan, Doc, na may muscle talagang mabuo dun sa bicep, tricep area, di ba? Oo, kumbaga yung iba natatakot sila, akala nila magiging para silang Amazon looking. So hindi naman po, hindi ganun kadaling gawin 'yon. Kumbaga with just the usual recommendation for the high protein and reasonable amount of exercise. So ako personally, what I do for my patients, I do a recheck. So before we start the nutrition plan, magbe-baseline tayo, and then magbibigay tayo ng nutrition prescription, and then I check after kahit mga 1 to 3 months. Doc, may question dito rin, na kapag daw po ba yung product, pagkain man yan o inumin, ay may label na no fat or low fat, hindi nga daw po ba talaga mag-gain ng weight kahit na maparami ka ng kain or inom doon? Okay, so pwede kasi na wala nga siyang fat, pero meron siyang calories coming from the from carbohydrates and the protein. So still,
pwede pa rin mag-result into weight gain kapag sobra pa rin yung consumption mo compared to what your body just needs. Same thing with no sugar or zero sugar, Doc. Parang mako-consider nga rin po ba natin yun na parang lesser evil, ganon? If you are talking about calories kasi, it's possible na wala talagang significant calorie contribution, no? Yun nga, yung nabanggit mo nga na mga zero sugar or no sugar. Pero sinasabi nga ng mga pag-aaral, hindi rin kasi natin masasabi na parang better option sila kasi merong other side of the problem, no? The artificial sweeteners that are present in those sugar-free drinks can disrupt naman yung mga good bacteria sa tiyan natin, which would eventually result to certain metabolic derangements, no, or problems. Makakatulong nga rin. So, minsan meron ding disadvantage. Opo. Ito rin, last question, Doc. Makakatulong nga rin daw po ba mabawasan yung timbang kapag nag-skip ng meal, either wala mo ng breakfast or yung pinagko-combine na yung breakfast and lunch, brunch na? Oo. So, you are talking about meal frequency, no? Well, theoretically, kasi if you will eliminate all the opportunities, no, for your body to consume calories, pwede talaga siyang mag-result into weight loss or calorie deficit. Pero as I have mentioned, hindi lahat ng ng tao parang applicable yung ganon, no, na parang meron silang mga mare-restrict, no, dun sa meal frequency nila in a day. Kaya whenever we do our counseling, ini-interview natin mabuti, no, ano ba yung talagang usual eating pattern nila. Kasi may mga ibang tao naman, gano'n na yung nakasanayan nila. Pero if it's something na parang bigla mo lang gagawin, baka hindi siya maging maging sustainable. Kasi minsan there is a tendency to overcompensate if they feel na, parang I was restricted, I skipped breakfast, so I have the license, no, to consume as much as I can during the next meal. So madidefeat yung purpose niya. By the way, Doc, bago natin makaligtaan, yung tulog nga rin po ba ay may epekto sa pagbabawas or pagdagdag ng timbang? It can have, no, an indirect effect kasi pag halimbawa merong lack of sleep, the body is not receiving adequate na pahinga. So parang ang masisense niya dahil nga kulang siya ng pahinga, no, kumbaga kailangan niyang mag-work overtime, no, para masustain, no, yung wakefulness or masustain yung paggawa ng mga activities na pwedeng ma-perceive na kailangan niya ng energy, no, na kaya minsan 'di ba kapag halimbawa stress yung yung tao, lalo siya nagke-crave, no. The cravings are higher if you are stressed or if you are tired. So indirectly yun, it promotes, no, excessive calorie consumption. Okay, maraming salamat, Naway para sa mga listeners natin, naliwanagan nga tayo kung paano nga po natin makukuha yung tamang timbang natin o yung tamang pagpapapayat o pagbabawas ng ating timbang. Last message natin, Doc, sa ating listeners and viewers. Okay, so thank you very much again, no, for this opportunity. So for my final message for our viewers, yun nga, before you try any trending, no, kumbaga diet plans available on the internet, so it's best that you still consult the experts, no, in nutrition. So you have your nutrition specialists and you have your registered nutritionist dietitians. Yes, ay pakonsulta nga po tayo sa ating pinagkakatiwalaang espesyalista. Health situation. Thank you so much, Dr. Maricar Escultocan. Okay, thank you. May mga gusto nga rin po ba tayong batiin, Doc? Pasalamatan, ayan, pahabol, na shout out. I would like to greet all of our doctors in Makati Med and our marketing department. So thank you. Thank you once again sa ating Clinical and Medical Nutrition Specialist ng Makati Medical Center. Kung may mga pahabol pa po kayong katanungan or syempre mga personalized concern, diba? Ayan, maaari pa rin po kayong tumawag sa Makati Medical Center hotline number 8888-8999 or visit makatimed.net.ph. Pagjejeta, hindi nga lamang po
Porke uso gagawin na syempre doon pa rin po tayo sa ligtas at epektibo. Nakasama niyo nga rin po Ellen Ibensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Ang DZRH #1 na Fabcon, amoy